Alam nyo, sa mundo ng true crime, may tinatawag tayong region locked. Ito yung mga kasong sobrang ingay at nakakakilabot sa sarili nilang bansa. Pero dahil sa hadlang sa wika, hindi man lang nakakaabot sa atin. Ngayong araw, bubuksan natin ang 4 na kwentong ito na malamang ngayon nyo palang maririnig. Story 1, ang Underground Law ng Hanoi. September 13, 2025, isang normal na umaga sa Hanoi, Vietnam. Maingay ang kalsada, puno ng mga motor, at isa sa mga nandoon ay si Wen Ha, 15 anyos, sakay ng kanyang electric bike. Regalo ng mga magulang niya na pinag-ipunan nila ng husto. Pero sa ilalim ng Vanem Bridge, nagbago ang lahat. Nahagip si Han ng isang concrete mixer, at sa puntong yon, aksidente pa lang ang lahat. Pero ang sumunod na ginawa ng driver na si Dean Van Long, doon pumasok ang kadiliman. Bumaba si Long, nakita niyang buhay pa ang bata. Pero sa halip na tumawag ng ambulansya, bumalik siya sa loob ng truck at sinadyang arangkadahin ito para kaladkarin ang bata sa ilalim ng gulong. Bakit? Dahil sa Vietnam, may tinatawag silang underground law. Mas mura raw kasing magbayad ng danyos sa patay kaysa sa habang buhay na pagpapakain at pagpapagamot sa biktima kung nabuhay pa ito. Para kay Long, ang buhay ni Han ay may presyo at hindi niya ito gustong bayaran. Story 2, ang canvas na si Gishman. Sa Russia naman, kilalanin niyo si Anastasia o mas kilala bilang Gishman. Isang sikat na influencer na ang buong katawan ay ginawa niyang sining sa pamamagitan ng tattoo. Matagumpay siya pero ang buhay niya sa likod ng kamera ay isang bangungot. Noong August 2022, biglang tumigil ang kanya mga post. Sumasagot pa ang account niya pero parang may mali. Nang pasukin ng pulis ang kanyang flat, umungad sa kanila ang isang amoy na hindi nila malilimutan. Natagpuan si Anastasia sa loob ng bathtub, tadtad ng saksak at sa isang linggo nang mabulok sa init. Ang pumatay, ang sarili niyang asawa na si Dimitri. Habang nabubulok ang asawa sa kabilang kwarto, si Dimitri ay abala sa pag-post sa account ni Anastasia at pagbibenta ng mga gamit nito para kumita. Pinatay niya ang asawa dahil ito ang ATM niya at nang balak na siyang iwanan ni Anastasia, pinili niyang wakasan ang buhay nito. Story 3, ang mga kanibal sa Garanhons. Punta naman tayo sa Brazil. Sa isang ordinaryong lungsod, may isang pamilya na ang tingin sa sarili nila ay tagapagligtas ng mundo. Si George Beltrao, kasama ang kanyang asawa at kabit, ay bumuo ng isang kulto. Ang misyon nila, linisin ang mundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng tao. Ang ginagawa nila ay nag-aalok sila ng trabaho sa mga mahihirap na ina, at kapag pumasok na sa bahay nila ang biktima, doon na magsisimula ang katayan. Ang masama, hindi lang nila kinakain ang laman ng biktima. Ang ginagawa nilang palaman sa mga empanada ang karne ng tao at ibinibenta sa kanilang mga kapitbahay. May isang bata silang pinalaki, ang anak ng isa sa mga biktima nila. Ang batang ito sa loob ng 5 taon ay pinakain nila ng laman ng sarili niyang ina. Nabuko lang ang lahat na makita sila sa CCTV na ginagamit ang credit card ng isa sa kanilang mga pinatay. Story 4, ang multo sa Phedan Road. At panghuli sa Taiwan noong 1998, isang magsasaka ang nakakita ng apoy sa gitna ng talahiban. Doon natagpuan ang isang sunog na bangkay ng babae. Katabi nito, may bangkay din ng isang itim na aso. At ayon sa mga matatanda, ang dugo ng itim na aso ay pambulag sa espiritu para hindi makapaghiganti ang multo. 20 taon na ang nanatiling Jane Doe ang biktima. Hanggang noong 2019, may isang lalaking tumawag sa pulis at sabi niya, hindi na ako makatulog. Pinupuntahan ako ng multo niya. Doon lumabas ang katotohanan na ang biktima ay si Xiaowin, 17 anyos. Pinatay siya ng sarili niyang mga kaibigan dahil sa maling paratang na pagnanakaw. At ang masaklap dito,
Ang tunay na magnanakaw ay ang mismong pumatay sa kanya. Kahit anong gawin nilang ritual sa itim na aso, hindi natakpan ang katotohanan. Pagkatapos ng 2 dekada, bumalik ang multo ni Shawin para hingin ang kanyang pangalan. Ayan ang 4 na kasong region locked at nakakatakot isipin na sa bawat sulok ng mundo may mga kwentong ganito na tila nakabaon lang sa limot. Alin sa mga ito ang pinaka tumimo sa inyo? I-comment ninyo sa ibaba. At hanggang sa susunod na kwento, ako si Jessel Crime and Horror. Stay safe kaibigan.